Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Nang utusan ni Kang'an, 20 disipulo ng Great Void Temple ang sabay-sabay na nagsimulang umawit, ang kanilang mga palad ay pinagsama sa harap nila. Ang tumutunog at nakakabinging tunog ng kanilang pag-awit, ang Brahma Sound Enters the Dream, ay pumuno sa himpapawid. Ang mga disipulo ng Heaven-chosen Temple, na may mas mababang antas ng paglilinang at marami pa ang hindi pa umaabot sa sense-condensing realm, ay nahirapang tiisin ang makapangyarihang sonic assault na ito, nakahawig ng senaryo sa Ronin altar. Gayunpaman, si Lasho, na hindi nababahala sa pag-awit dahil sa pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing, ay nanatiling hindi apektado. Ginamit ni Xiaoyu at Zhu Honggang ang kanilang malakas na enerhiya upang protektahan ang kanilang sarili, habang si Xiaoyu Honor ay tila natural na inyon. Nena si Duan Muxing sa walang tigil na pag-awit at sumugod pasulong kasama ang kanyang Overlord Spear, sumisigaw habang papalapit sa mga banal na monghe, ang ingay mong kalbong asno. Sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang malakas na enerhiya ang apat na banal na monghe upang harangin ang Overlord Spear, ngunit laking gulat nila nang tumagos ang sibat sa kanilang quadrilateral na harang ng malakas na enerhiya. Natigilan si Kang'an, paano ito nangyari? Tumagos ito. Naunawaan ni Lasho ang sitwasyon, ito ang resulta ng hindi mabilang na sparring session ni Duan Muxing kasama si Hua Wudao. Maaaring hindi sapat ang atake na ito laban sa Six Union Seal Technique, ngunit ang pagtagos sa harang ng malakas na enerhiya ng apat na banal na monghe ay kaya nito. Sumali rin sa labanan si Ming Shiren, tina-target sina Kung Shi at Kung Zhang gamit ang kanyang Separation Hawk. Ako na ang bahala sa dalawang ito. Deklarasyon niya, sumusugod pasulong na parang palasong pinakawalan. Samantala, sinamantala ni Duan Muxing ang pagkakataon at nag-focus sa paghihiwalay sa mga monghe. Iwinawasiwas ang Overlord Spear at idinidirekta ang kanyang mga atake kina Kang'an at Kangju. Nakipaglaban ng husto si Ming Shiren kina Kung Shi at Kung Zhang gamit ang kanyang Separation Hawk. Pinagmamasdan ni Lasho ang eksena at tumanggo ng may kasiyahan. Kahanga-hanga na nagawa ng aking dalawang disipulo ang ganito, bawat isa ay humaharap sa dalawang kalaban. Ang apat na banal na monghe, hindi tulad ng apat na Black Knights, ay hindi lumalaban ng paisa-isa, ang kanilang lakas ay nasa kanilang koordinasyon, na epektibong ginambala ng aking mga disipulo. Ang agresibong kalikasan ni Duan Muxing ay nagniningning sa labanan, habang ginagamit ni Ming Shiren ang kanyang katusuhan at liksi upang humanap ng mga butas para sa pag-atake. Namangha ang apat na banal na monghe sa ipinakitang kahusayan sa labanan ni Ming Shiren at Duan Muxing, hindi sila ordinaryong practitioner ng Nine Heavens Divinity Tribulation Realm, at gumagamit sila ng heavenly tier na armas. Sabay-sabay tayong umatake, magkaisa tayo, Determination Seal. Sabay-sabay nilang deklarasyon. Pagkatapos nito, walang kahirap-hirap na nagtipon ang mga monghe. Ang kanilang mahalagang enerhiya ay nag-ugnayan at nagsama upang bumuo ng isang gintong kalasag. Nang makita ito ni Duan Muxing, umungal siya, iyan ang hinihintay ko. Iwinasiwas niya ang kanyang Overlord Spear laban sa kalasag, paulit-ulit itong hinahampas, dahilan upang manginig ang buong kalasag. Ang Determination Seal, na kilala sa hindi natitinag na depensa nito, ay idinisenyo upang mapaglabanan ang malalakas na atake, ngunit hindi gaanong pinansin ni Duan Muxing ang ganoong mga depensa. Ang kanyang mga hampas ng sibat ay bumilis at lumakas, parang mga alon na nagpapatong-patong sa isa't isa. Sa rurok ng kanyang momentum, hindi mabilang na imahe ng sibat ang nagsama sa isa, sumusugod pasulong ng may hindi mapipigilang lakas. Sa sumunod na sandali, dumura ng dugo si Kangju. Tumilapon ito sa himpapawid habang nababasag ang Determination Seal at naglalaho. Nagulat si Kang'an at mabilis na umatras kasama si Kangju at ang dalawa pang monghe. Bumabalik sa kung saan nakatayo ang 12-dosenang monghe ng Great Void Temple. Ang Determination Seal, isang makapangyarihang defensive technique mula sa tradisyon ng Zen, ay nabigo laban sa lakas ng Overlord Spear, na hinasa ng hindi mabilang na sparring session kasama si Hua Wudao. Mahinang sumigaw si Su Jing bilang babala, mag-ingat kayo. Tumangala si Lasho sa tamang oras upang makita si Kang'an at ang kanyang grupo na umatras sa paligid ng maraming monghe mula sa Great Void Temple.
Nakakunot ang noo ni Kang-an habang nag-uutos, kumilos na kayo. Habang pinupunasan ni Kangju ang dugo sa kanyang bibig, siya at ang tatlong iba pang monghe ay agad na nagsimulang umupo sa posisyong lotus at umawit ng may kulog na ungol. Isang elliptical wave ng malakas na enerhiya ng espada ang hamampas sa paligid nila, at isang mystical na tunog ng kanilang pag-awit ang tumagos ng direkta sa isipan ng lahat. Nang marinig ito ni Lasho, sandali siyang natigilan. Great Expansion Spell. Talaga bang magagamit nila ang Great Expansion Spell, isang teknik na idinisenyo para sa malawakang pagkawasak? Maraming uri ng Buddhist sonic techniques tulad ng Great Common Heart Spell at ang Brahma Sound Enters the Dream, na mga long-range sustained suppression techniques, ngunit iba ang Great Expansion Spell. Ito ay parang pinalakas na bersyon ng Brahma Sound, direktang tumatama sa mga pandama at may kakayahang pumatay. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon habang isa-isang nagsimulang bumagsak ang mga disipulo ng Heaven Chosen Temple, mabilis na kumilos si Lasho. Hinugot niya ang ilang Thunder Forceful Energy cards at dinurog ang mga ito. Sa sumunod na sandali, 5 kidlat ang bumagsak mula sa himpapawid, direktang tumama sa mga monghe ng Great Void Temple. Naantala ang pag-awit at nagulat ang lahat sa hindi inaasahang pangyayari. Paano nagkaroon ng kulog sa katanghalian, at lahat ng 5 hampas ay tumama sa aming mga tao? Ito ba ay banal na parusa sa aming mga kasalanan? Umiling si Lasho, hindi siya masyadong pinalad dahil hindi niya na-trigger ang 1% na pagkakataon ng critical strike. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi tumaas ang presyo ng Thunder Forceful Energy cards. Si Kang-an ang unang nakabawi ng kanyang pagpipigil sa sarili, tumingin kay Lasho ng may seryosong ekspresyon. Napagtanto niyang hindi kasing hina nang iminumungkahi ng kanyang aura ang matandang lalaki. Upang mahuli ang bandido, hulihin muna ang hari. Great Emptiness Determination Seal. Habang aktibo ni Kang-an at ng iba pang mga monghe ang kanilang teknik, biglang tumindi ang kanilang aura. Ang kanilang mga pupil ay naging itim, naglalabas ng mahihinang asul na kislap, unti-unti. Ang mga enerhiyang ito ay nagsama upang bumuo ng isang anim na talulot na Arhat Avatar. Ang kanyang lotus pedestal ay dahan-daang umiikot at bumubukad sa ilalim nito. Kalmadong pinanood ni Lasho ang palabas na ito, hindi nagmamadali sa kanyang tugon. Nakapaghanda na siya ng isang estratehiya, isinasaalang-alang pa ang paggamit ng 4 na critical strike cards kung kinakailangan. Maaari sana niyang piliing lipulin muna ang isang monghe, na nagpapahina sa pinagsamang lakas ng natitirang 3, gayunpaman, ang makita ang 4 na avatar na nagsasama sa isa ay isang hindi inaasahang pangyayari na maaaring magpasimple sa mga bagay-bagay. Habang pinag-iisipan ni Lasho ang kanyang susunod na hakbang, sumigaw si Sujing bilang babala, "Mag-ingat kayo." Biglang itinaas ng ganap na nabuong 6 na talulot na avatar ang palad nito, isinasagawa ang Fearless Seal. Ang napakalaking marka ng palad ay walang humpay na sumulong, sabay-sabay na tina-target si Lasho mula sa loob ng avatar. Sumigaw si Kangju kay Suya at sa iba pa, "Ano pa ang hinihintay ninyo?" Tumutugon sa utos ni Kang-an, sabay-sabay na kumilos sina Suya, Sufan, at Suay, mabilis na binunot ang berdeng mga dagger at tina-target ang likod ni Lasho. Napagtanto ang kanilang pagtataksil, malamig na dinurog ni Lasho ang isang Invincible Talisman card sa kanyang kamay. Isang makapangyarihang harang ng malakas na enerhiya ng espada ang agad na bumalot sa kanya, pinuprotektahan siya mula sa atake ng mga traidor. Bumangga ang 3 umaatake sa harang, na nagresulta sa isang malakas na pagbagsak. 2 sa kanila ang dumura ng dugo at tumilapon pa atras, habang ang isa ay agad na namatay. Isang notifikasyon ang tumunog, na nagbibigay kay Lasho ng 100 merit points para sa pagkuha ng isang Asherfall fragment. Dahil walang oras upang suriin ang fragment, ang malamig na tingin ni Lasho ay bumalot sa paligid. Isang napakataas at nakasisilaw na gintong figure ni Buddha na 10 talampakan ang taas ang lumitaw, na pinagmumukhang maliit ang pinagsamang anyong arhat ng 4 na monghe, na parang sanggol kumpara sa isang adulto. Dahil mayroon lamang 10 segundo ng invincibility, kinailangan ni Lasho na kumilos ng mabilis. Iniunat niya ang kanyang palad at tumugon sa paparating na Fearless Seal,
Maglalakas loob kayong hamanin ako, Great Void Temple. Isang vortex ang nabuo sa palad ng kanyang kamay, at isang marka ng palad na ilang beses na mas malaki kaysa sa Fearless Seal ang lumipad pasulong. Nang makita ito ng apat na monghe, natigilan sila sa napakalaking kontra-atake, isang oversized na bersyon ng The Great Fearless Seal. Habang ang Great Fearless Seal ay pinalaki sa isang pambihirang laki, winasak nito ang pinagsamang seal ng mga monghe at nagpatuloy sa walang humpay na pagsulong. Ang mga monghe na sina Kong An, Kong Ju, Kung Shi, at Kung Zhang ay pawang tumilapon pa atros, dumudura ng dugo. Si Kong An, na tumanggap ng buong puwersa ng atake, ang pinakamalubhang nasugatan, dumudugo mula sa lahat ng kanyang mga butas at tuluyang naglaho sa isang pagsabog. Ang tatlong iba pang monghe ay tumilapon sa iba't ibang direksyon, bumagsak sa lupa. Nakatanggap si Lasho ng notifikasyon na kumita ng 1,000 merit points para sa pagtalo sa isang target sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm. Sa kabila ng tagumpay, umiling si Lasho, hindi lubos na nasisiyahan. Ang pagiging epektibo ng Fatal Blow ay may dahilan, tila idinisenyo ito upang mag-focus sa isang target, winuwasak ang anumang enerhiya sa daanan nito. Hindi nito tinitrigger ang killing effect sa mga hindi pangunahing target. Namangha ang mga manunood sa ibaba sa maikli at tiyak na labanan, dalawang galaw lamang, una, ang depensa gamit ang gintong katawan ng Buddha, at pagkatapos ang opens iba gamit ang Great Fearless Seal. Ang buong paghaharap ay nalutas sa dalawang galaw. Si CIU Honor, na hindi nagulat sa resulta, ay naramdamang ito ay inaasahan na. Si Zhu Honggang naman ay nakatayo sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, dapat ay matanda na si Master, ngunit mas kahanga-hanga pa siya kaysa sa mga bata. Pagkatapos ay tinawag ni Lasho sina Duan Muxing at Ming Shiren, na mabilis na tumugon, narito na kami. Ang natitirang tatlo ay sa inyo, utos ni Lasho. Naiintindihan, sabay-sabay nilang tugon bago sumugod patungo sa mga natitirang banal na monghe na may mga nakabunot na armas. Teka, pakiusap ng isang monghe. Walang teka, tugon ni Duan Muxing. Iligtas ninyo kami, bayani. Pakiusap ng isa pang monghe. Tinatawag mo akong bayani. Ang buong pamilya mo ay mga bayani. Pangungot siya ni Ming Shiren. Hindi na nagpatuloy si Lasho sa pag-focus sa kanilang labanan. Dahil wala na si Kong An, kaya na nina Duan Muxing at Ming Shiren ang laban. Pagkatapos ay tinawag niya sina CIU Honor at Xiao Yu, na agad namang tumugon, narito na kami. Linisin ninyo ang iba pa, utos ni Lasho. Naiintindihan, sabay nilang pagkilala. Pagkatapos nito, sumugod sila patungo sa natitirang 20 monghe mula sa Great Void Temple, handang tapusin ang labanan. Sabik na ipakita ang kanyang katapatan, dali-daling nagsalita si Zhu Honggang, Guro, huwag ninyo akong kalimutan. Old Eighth ako, ipapakita ko ang aking lakas at lulutasin ang mga problema para sa guro. Nagunat si CIU Honor, humihikbi habang tinitingnan ang mga monghe na umaawit ng grade. Compassion Mantra, kanina pa ako naghihintay na kumilos, tingnan ninyo kung paano ko sila pababagsakin. Pagkatapos atasan ng kanyang mga disipulo, ibinaling ni Lasho ang kanyang atensyon sa sugatang sina Suya at Sufan, bakit ninyo sinubukang tradorin ako? Nang inag sa takot ang dalawang lalaki, nagpatira pa sa lupa. Dahil hindi maunawaan ang kanilang pagtataksil, umubo ng dugo at galit si Su Jing at hiniling na malaman ang kanilang motibo. Desperado at galit na tumugon si Suya, bakit ka pa nagpapanggap na matuwid, Su Jing? Mas gusto mong ibigay ang Black Magnolia sa isang demonyo kaysa sa amin, at naglakas loob ka pang magtanong kung bakit. Frustrado at dismayado, tiningnan sila ni Su Jing at nagdalamhati, nahulog kayo sa mga kasinungalingan ng Great Void Temple. Ipinagtanggol ni Suya ang kanyang mga aksyon, ang demonyong landas ay palaging magiging demonyo, Su Jing, nabaliw ka na. Kung may natitira ka pang konsensya, magpapakamatay ka na at ikukumpisal ang iyong mga kasalanan sa harap ni Buddha. Nang marinig ito, mas malakas pa ang inubo ni Su Jing. Nagtanong si Lasho kay Suya, kung nasa iyo ang Asher Fall Fragment, bakit hindi mo ito ginamit upang tradorin si Su Jing sa halip na atakihin ako? Nang marinig ang pagbanggit sa Asher Fall Fragment, sumimangot ang mukha ni Suya at nanahimik.